tested retail price sa palengke, sa retailer. Yung mahiwagang 20 pesos rice. Pero nakakaligtaan natin sa 20 pesos rice, paano naman yung magsasaka? Tuwa nga yung consumer sa 20, paano naman yung nagsasaka kung ang puhunan 15 to 17 pesos, pagkatapos ang benta mo sa 8 pesos, wala pang bumibili. Talagang nag-iiyakan at talagang nakakalungkot. Sa US, kung saan napakayaman na bansa, at pati mga nagsasaka talagang kumikita, lalo na sa mais, meron silang tinatawag na farm bill. Siguro panahon na tayo magkaroon ng farm bill kung saan may floor price ang ating farm gate, pati yung ating mga biyahero, trader, at yung mga nagkukumpuni and consolidator, may floor price din, at wag lamang yung SRP sa retail or sa palengke. At higit sa lahat, nabanggit na rin yung post-harvest, yung multi-purpose drying pavement, lahat ng national highway kung saan tinutuyo yung bigas. Yun ay isang solusyon na kung tutuusin, instant solution. Pagkat ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan napakataas ng ating post-harvest loss. Nasa 23% na nadudurog, nadudumihan, nahahaluan ng bato, lahat nasa kalsada. Sila ang may-ari ng kalsada natin. Kaya't ang tingin ko, kung maayos natin yung post-harvest na yan, right away, we will have 1/4 additional rice. So malaking bagay. So palagay ko talagang kinakailangan ungkatin natin lahat ng problemang yan. At saka yung buong supply chain. May problema talaga yung supply chain mula sa farmer hanggang sa biyahero, which is completely regulated. Kukunin yung mga bigas, minsan bayad, minsan hindi nababayaran, hanggang sa market vendor. Yung market vendor, mainit tayo. Yung farmer, mainit tayo. Paano yung middleman? Kailangan yung buong supply chain. Pati bodega, naging kartel na. Sa Nueva Ecija, lahat yan, talagang kartel na. So, nais ko lang ipahiwatig din na ang balita ngayon, yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Yeah, ang sabi nga, one-stop shop na raw ang BOC. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-i-import license, sila na rin ang mag-i-import, sila na rin ang magre-release. Ewan ko kung totoo, pero ang haka-haka matindi. Ang masaklap, mas madami na ngayon ang naririnig kong kwento, hindi lamang Isabela, kasi Isabela Day ata tayo mula sa kabagan hanggang sa bigat. Isabela Day today. Pero ang masaklap, dumadami ang naririnig kong farmer suicides. Ang mga farmers na sa kalupitan at sa dami ng utang ay nagpapakamatay na lamang at hindi na kaya bayaran ng utang at wala nang ibebenta pang lupa. Maraming salamat sa pag-ungkat nitong mga paksang napakalupit isipin. Yes, thank you, Mr. President, Your Honor. Yeah, you're right. Wala nang smuggler, pero ang tawag na sa kanila ngayon, broker and fixer. Yun yung pinaka-proper term. Because wala na nga, one-to-sawa na nga pagpapa-import ng bigas. Pero sa ibang products, nandiyan pa rin yung smuggler sa Bureau of Customs, and that really exists, and everybody knows about that. Paski na yung bata na pag-alagala dyan sa labas ng gate ng Bureau of Customs, alam nila na rampant ng smuggling sa BOC up to now, even while we speak. Thank you. Mr. President.